tanungin, buo pa rin ang bilansagang unity nila ni VP Sara Duterte. Buo pa nga ba talaga ang unity team? At bakit parang ang Pangulo na lang sa panaginip ni Bangag buo ang unity team? Itong linggo, personal naghahay ng kanyang resignation bilang Education Secretary at pinuno ng NTF-ELCAC si VP Sara Duterte kay Pangulong Marcos. Hindi po biro ang pagbibitiw na ito. Ang Education Secretary, siyempre, ay bahagi po ng gabinete at may hawak ng pinakamalaking binubuli niyo si Sara. At pinakamalaking budget sa lahat ng departamento. Siyempre, tinanong ng Pangulo si VP Sara kung bakit siya magbibitiw. Ang sagot ng Vice sa Pangulo, malaman dahil wala pong laman. At medyo mataray. Ito pong sabi niya sa Pangulo, huwag na lang nating pag-usapan. At ang Pangulo naman, hindi na nagpursige. Kung sa relasyon, parang nagsaulian ng kandila pero wala namang closure. Pero ngayong Huwebes, minalit ng Pangulo ang epekto ng pagbibitiw ni VP Sara sa Sanyag na unity team. Ang sabi po ng Pangulo, yung mga partido na bumuo ng unity team noong 2022, nandyan pa rin naman. Walang pinagbago. Medyo totoo naman pero medyo hindi po yun ang buong kwento. Totoo naman na ang mga major parties ng unity team ay magkakasama pa rin. Halimbawa, yung Lakas CMD, kung saan tumakbo si VP Sara noong 2022, at ay kaalyado pa rin ng Partido Federal ng Pilipinas ni Pangulong Marcos. Nariyan din ang mga guest candidates nila mula sa KBL, NPC, PDP Laban at PRP. Balikan lang po natin. November 11, 2021, bumitiw si Sara Duterte mula sa kanyang regional party na hugpong ng pagbabago at sumanib sa Lakas CMD. Nag-o-taking pa siya kay Lakas President Martin Romualdez. Babalikan po natin yan. Makaraan lamang ng ilang linggo, formal na inanunsyo na ang unity team ni BBM at ni Sara Duterte. Si Sara sa ilalim po ng Lakas CMD bilang chairman ito at si BBM po sa ilalim ng Partido Federal. Pero wala pang isang taon sa pwesto, galit na bumitiw si Sara Duterte mula sa Lakas CMD. Hindi raw niya matiis at namandiri sa politika sa loob ng partido. Hindi pa po nagtapos doon. Matapos ng ilang araw, pinaringgan ni Sara si Speaker Martin Romualdez. Magmula po noon, tuloy-tuloy na ang away ng mga Duterte at ni Romualdez. Kaya totoo naman po ang sinasabi ng Pangulo na wala namang pinagbago sa mga partido sa ilalim ng unity team. Nariyan pa rin ang alyansa ng, halimbawa, Lakas, na nasa ilalim ng siyempre, maraming himod-puwit pa rin sa'yo. Partido Federal na nasa ilalim naman niya. Ang malaking kaibahan lamang po ngayon, nilayasan na ni VP Sara ang Lakas CMD. Dagdag pa ng Pangulo, buo pang unity team dahil wala pa namang pahiwatig ang Vice Presidente na magbubuo siya ng oposisyon. Depende naman daw yan kung saan ibudol mo na naman si Sara. Pero nung isang araw lamang, inununsyo ni Sara sa publiko na tatakbong senador ang kanyang ama at dalawang kapatid. Saan nakalinya mga mag-aamang Duterte? Ito na lang po, sa nakaraang mga buwan, napakaanghang ng mga palitan ng mga Duterte at Marcos. At base sa kanilang huling pag-uusap nang magbitiw si VP Sara sa gabinete, mukhang mahirap nang sabihin kung Okay. Yan. Bakit ba, Marcos Jr.? Ha? Hindi pa ba sapat ang panggagamit mo kay Sara Duterte? In your dreams, sa utak mong bangag, lagi mong sinasabi buo pa rin ang unity team. Sa panaginip mo, Marcos Jr., buo pa rin ang unity team. Para kang bingi, para kang pipi at bingi. Kasi ginagamit nyo lang si Sara Duterte para kayo makaupo, makabalik sa posisyon o diyan sa trono ng Malacanang. Sabihin mong buo pa rin ang unity, mahiya-hiya ka naman. Mismo si Sara Duterte ang nagsasabing wala ng unity. Tapos na ang unity. Election lang yun. Ang unity para sa kanya. Hindi mo ba naintindihan? Bakit? Kailangan pa bang i-memorize yan? Kapal talaga ng mukha nitong si Bangag. Hirap makaintindi eh. Kung totoo talaga, nagmamalasakit ka kay Sara Duterte, kung mayroong matino ang utak mo, dahil ginagamit mo siya, kung matino ang utak mo, sana dinidipinsahan mo siya sa pang-aapi ng Kongre Tambaloslos.
Kung ano-ano pa ang mga pinagsasabi ng asawa mong butod, Lisa Satanas. Bakit? May boses ka ba? Dinidipinsahan mo ba si Sara? Wala. Besides, nang tinanggalan nyo ng budget, tinanggalan nyo si Sara Duterte sa Kongreso. Ano yan? May boses ka ba? Marcos Jr., dinidipinsahan mo ba si Sara Duterte? Tapos ngayon sasabihin mo, buo pa rin ang unit team? Kapal ng mukha mo talaga. Saan ka talaga humugot ng kakapalan ng mukha na hindi mo maintindihan? Kailangan pa ba ni Sara Duterte ibigay sa iyo ang details para maintindihan mo na wala ng unit team? Manggagamit kayo para lang kayo makabalik sa palasyo sa Malacanang. Yan ang totoo. Ginagamit nyo lang si Sara Duterte. Akala mo, magpapabudol ulit si Sara Duterte sa mga pretender mo. Ang galing, dyan ka magaling talaga, Bangag. Dyan ka talaga magaling na yung magpa-victim effect ka na para sa iyo, parang walang nangyayari. You know, ang galing-galing mo talaga dyan. Na parang walang nangyayari, parang bingi-bingian, bulag-bulagan. Nagbingi-bingian sa pang-aapi kay Sara. Parang wala siyang alam eh. Parang niano pa rin niya ang unity mo. Siyempre, ang unity mo andyan pa rin dahil ngayon, kontrolado nyo lahat ng asawa mo. Kaya marami pa rin himod puwit sa inyo. Himod tumbong sa iyo. Pero wag mong gagamitin na ang akala mo magpapabudol ulit si Sara. Tama na yung nabudol nyo si Sara Duterte. Para lang sa sariling interest nyo. Tapos sasabihin mo buo pa rin ang unity. Mahiya ka naman, Marcos Jr. Wag mo nang tama na ang panggagamit mo kay Sara. Akala mo hindi yan na ano ni Sara? Akala talaga niya, naku. Ibig sabihin ni Sara, wag niyang pag-usapan yan kung bakit mag-resign siya. Bakit? Hindi mo ba alam kung bakit nag-resign siya? Di ba ang daming mga bayaran dyan, mga trolls, na nagsisigaw na sinisiraan si Sara at gusto si Sarang ipaparesign, ipa-impeach? Di ba ganon? Sa utos daw yun ni Tamba. Di ba daming mga trolls? Sa pang-aapi ni Tamba kay Sara, wala kang boses? Hindi ka marunong magdipinsa kay Sara? Kung matino yung utak mo, kung mayroon kang utang na loob kay Sara Duterte, pero wala. Bangag yung utak mo, wala ka sa matinong utak. Kaya ngayon, pakukunyari ka, paawa-ifik ka. Ang akala mo, para maawa ang taong bayan sa iyo. Ang akala mo, magpapabudol pa si Sara sa inyo. Titingnan namin ngayon, eleksyon. Talagang excited kami sa announcement ni Sara. Nayayanig na kasi kayo. Kinakabahan na kayo, Marcos Jr., diba? Sa announcement ni Sara Duterte na 3 Duterte ang tatakbo sa next year, 2025. Kinakabahan na kayo, diba? Kaya puro na lang pakpakunyari, even si Tambaluslos ang kapal ng mukha. Nagsasabi na, ano yung sinasabi niya about kay Sara? Ginoo ko. Mahiya-hiya naman kayo. Besides sa pang-aapi nyo kay Sara, kung ano-ano na lang binabato ninyo, number 1 talaga yung pagtanggal nyo ng budget kay Sara. Nakaka-insulto yan. Tapos si Bangag nagbingi-bingian. Hindi man lang marunong magsalita. Wala man lang boses. At saka yung pagsasabi ng asawa niya na bad shot na si Sara sa kanya. Grabe talaga. Bakit? Lisa, Marcos, bakit kung bad shot si Sara sa iyo? Sino ka? Anong mandato mo? Bakit? Lisa Marcos, binuto ka ba ng taong bayan? Isa ka lang housewife. Tang-ina ka. Tang-ginimis ka. Wala kaming pakialam sa'yo kung ano ka. Tang-ina ka. Sabihin mo lang, inggit na inggit ka, silos na silos ka kay Sara. Dahil kahit puwit ni Sara, mas maganda pa sa mukha mo, Lisa Marcos. Inggit na inggit ka dahil si Marcos Jr. Matinik, malalim pag nakatingin kay Sara.
Parang lumalandi ang mata pag nakatingin kay Sara. Kaya siguro, galit na galit ka kay Sara. Insecure ka. Dahil sa mukha mong matanda na pangit. Maganda pa yung puwet ni Sara sa mukha mo. Langhiya ka. Ikaw, ang number 1 na demonyo sa Pilipinas na ito. Gobyernong Marcos. Sabi pa nga ni Atty. Glenn Chong, snatcher ng buto. Minaminipula mo daw yung Korte Suprema, Supreme Court. Minaminipula mo pa yung Smartmatic para lang maangat yung buto ng bangag mo. Titingnan lang natin pag mawala na kayo sa posisyon. Titingnan mo lang, Lisa Butod, pag mawala na kayo sa posisyon, dalawa ng bangag mo. Diba sunod-sunod ang kaso sa inyo? Mabubulok kayo sa kulungan sa ginagawa niyong kademonyuhan ngayon. Abusado kayo Porke kayo ang nakaupo ngayon, abusado kayo Abusadong gobyernong bangag.